Sunday afternoon. Diyan makikita yung dedikasyon ninyo. Kasi yan ang testing kung talagang dedicated kayo dito sa advocacy natin ng solid waste management. Linggo ng hapon, yung mga tao natutulog, naglalaro ng mga bata, nag-outing, pero nandito kayo para sa isang napaka-importanting advocacy, a human endeavor. Well, first of all, gusto kong batiin ang aking kaibigan, dating siya ang past president ng Pambato JCs, na ngayon ay kagawad sa Barangay Vitales, si Romel Gawigoy. Palakpakan natin si Romel. At congratulate rin natin ang pangkasaguyang presidente ng Pambato JCs na si Alvin Navarro. Ang presidente po, si Alvin. Congratulate sa inyo at ang kanyang mga iba pang mga kasama na nandito. And of course, ang ating speakers, meron siyang deputy speaker, tagapagsalita. Parang presidente, may spokesman siya. Ito lang ang speaker na may spokesman, si Mario Digol. Pakamahan si Mario. Wala daw yung boses niya, kaya meron siyang spokesperson na si Celine Digol, the better half, of course. Meron ako isang kilalang tao na nawalan din ng boses eh. Mataas ang posisyon dati sa gobyerno. Kilala mo kasi din. Mukhang you are in good company, Mr. Speaker. At ang iba pa na si Mark David, sina John de la Cruz, sina Ryan Esca. At meron tayong isang veteranong JCs din, si Joel Sarsa. Dito po siya at monitor si John. At alam nyo, ang Pambato JCs ay isang sikat na JC organization. Of course, Parañaque based, no? Kaya ko man sinabing sikat, kasi ang daming mga sikat na tao na dumaan dito sa Pambato JCs nung sila ay mga bata pa. And of course, one of them, very prominent during his time, ay walang iba, kundi si Rene Cayetano, na dati barkada ko sa BF Homes. Taga BF Homes dati si Rene, and one of the stalwarts of the JCs. Alam niyo, itong Solid Waste Management, Republic Act 1903, isa ako sa mga nagtrabaho dito. Kasi ito'y pinasa noong 2000. And this was already during my third term, during the 11th Congress. Mabigat ang debate dito, ang daming pinag-usapan, kasama na yung Clean Air Act, no? Ang madugo yan, yung mga madudugong mga batas noong una. At tinitingnan ko yung progresyo natin, mukhang pagamat mga 11 years na nakaraan mula na ito'y pinasa, ang dami pa rin dapat natin gawin. Kaya napakahalaga itong seminar na ito, itong workshop na ito, to the success of the implementation of the Solid Waste Management Act of 2000. Kasi ang dami pang gagawin. Halimbawa, may nabasa ako na isang artikulo, ang sinasabi dito, more than 5,000 tons sa Metro Manila. Ewan ko kung anong pinaka-latest figure dito. Yung latest figure na nabasa ko, about 5,200 metric tons, no? Ang per day sa Metro Manila. At ito'y pumapatak ng mga ilang milyon. Pero ang malungkot dito, doon sa ilang milyon na lumalabas sa Metro Manila, mga 27% ay hindi nakukolekta ng mga dump trucks. Ibig sabihin, mga a little over 73% lamang ang nakukolekta ng dump truck. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, merong 27% na either nasa backyard o kaya nagpupunta sa mga illegal dump sites kung saan-saan, o kaya pumupunta sa mga estero, sa mga creek, at kung saan-saan mga lugar. At yan ang nagiging malaking pinsala sa ating environment ngayon. At hindi lamang collection ng basura ang pinag-uusapan dito, kundi pati nasa health ay nagiging malaking problema ito. Pero maganda ang mga introduction. Nakita ko kanina yung PowerPoint ng ating mga speaker. At nakita ko rin yung, sabi ko nung una kasi, sabi ko, ang pinaka-ideal na pinag-uusapan namin
itong Solid Waste Management Act. Ang nagsabi, ang pinaka-proponent nito, sabi ito, pag ito ay magtagumpay at ginawa yung dapat gawin, yung segregation at the source, tapos papasok yung mga junkyard at papasok iba pa. Ang sabi, nung nagpanukala nito, nung talagang nag-explain ito, posible na wala nang kukuliktahin pa yung mga dump truck. Yun ang pinaka-idea. Of course, sabi ng ating resource person, Mr. Digol, ito daw ay suntok sa buwan. Kaya sabi niya, ibababa niya from 0, gagawin niya 1% na lang. Pareho, halos pareho na rin yun. Can you imagine what kind of life we will have if only 1% will be collected by dump trucks? Yung mga landfill, hindi na problema. Yung mga dump sites sa malalayang lugar, hindi na problema. Yung trucking, hindi na problema. At yung pera, nagagastahin para sa mga dump trucks na ito, eh mapupunta sa may ibang bagay. May babalik sa inyo as basic services. Kaya maganda ito, workshop dito. Diba kanina, Mr. Digol, dumaan ako sa isang mga kaibigan ko, nagkataon, parang nagkasabay, parang Solid Waste Management Day para sa akin ito. Kasi from here, kanina, dito ako maaga, no? Umalis ako sandali at merong isang birthday party, isang kagawad na taga-barangay Tambo. Alam mo ang negosyo niya? Junk. Kaya nabigyan ako ng instant seminar on handling of junk. Paano ba yung proseso nito? Kasi siya ang namimili. Namimili siya, ang binibenta sa kanya ay galing sa source talaga. At sabi niya, ang pinakamabenta daw ngayon, bakal at saka tanso. Pagkatapos from there, meron daw darating, may kukulikta. Tapos yung kukulikta, pupunta sa tunawan na. I'm talking of mga iron, steel, and mga copper na mga junk, no? Hindi mga iba pa mga bagay na maaaring manggaling sa inyo. So ang laking negosyo nito, napakalaking negosyo nito. So it is a situation that can be win-win for everybody. Maaari kayong kumita, malilinis yung environment ninyo, mababawasan ang gastos ng gobyerno, at ang gobyerno magagamit yung bawas sa gastos na yan bilang dagdag na serbisyo para sa ating lahat. Kaya yan ang maganda. Kaya itong workshop dito, sana po seryosohin natin ang gusto. At magpasalamat tayo ulit sa ating mga resource persons, na Mr. and Mrs. Digol, sa kanilang pag-guide sa atin dito. At sana magkaroon ng magandang resulta itong workshop na ito na maaaring magamit ng inyong komunidad, ng inyong mga barangay at ng ating syudad. Sa muli, binabati ko ang mga organizers nitong seminar workshop na ito, lalo na si JC Navarro at si JC Dawigoy, ang ating kagawad mula sa Barangay Vitales. Maraming salamat, magandang hapon sa inyo. So, thanks to Congressman Goles for those words of wisdom. And meron pa po ba mga tatanungan regarding sa paggrupo-grupo? Or meron po kayong mga kanya-kanyang grupo na napag-usapan? Wala po? Sir, may tanong lang po ako. Okay po.